PBB Housemate Celebrity Edition at Philippines Rising Star na si Dustin Yu, i-try natin yung restaurant. Natuwa na ako dun sa coconut gambas. Nung natikman ko to parang, wow, mas sumaya pa ako. Laki ng mata mo ha. Wow. Grabe yung texture ng beef. Hindi siya hebla eh. Diba? Nag-melt lang eh. Kumalas lang. Grabe, kada bite nito heaven. Super excited na akong matry ang mga ito, kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin! So guys, nandito tayo ngayon sa May San Juan dahil meron tayong titikman na restaurant ng isang PBB housemate sa Celebrity Edition. Ngayon ko lang nalaman to. Actually, hindi ko masyadong kilala yung artista kasi siguro dahil medyo bata na siya, parang Gen Z or you know. So, hindi ko na masyado siguro naabutan. So, ngayon, nakita ko sa Google na siya yung may-ari nito. So, nandito tayo ngayon sa may Eraya. Napagod lang ako kasi wala silang elevator. Nasa 3rd floor sila. Pero ang ganda ng view. So, ayan. Nakikita nyo? Ganda yung view nila. Lalo na magagabi. At, ayan. Tignan natin ang ating kasalukuyang baby bump. Laki na, no? Grabe. Ganda ng view dito. Yan yung area. Then, let's go up. Ganda ng vibe. Actually, parang gimmickan na siya. Parang bar, ganyan. Ayan, napagod tayo. 3 floors yung inakyat natin. So, excited ako kasi sabi nila contemporary restaurant ito. Hingal, fusion na, may Filipino din. So, let's go. Try natin, sabay-sabay. Inabot na kami ng gabi. Para pala siyang date place, no? Mostly no mga nakasabay natin ngayon, parang may mga date. Nagbibigay sila ng complimentary na bread. Then sabi nila, anong tawag dito? Pesto aioli. Parang naging instant date pala natin to, no? / vlog. Alright, so we'll be starting off the dinner with our complimentary bread, which is on the side would be pesto and aioli sauce. So this dish would be the taco. On top of the taco would be bonito flakes. It also has Havarti cheese and crab emulsion for its sauce. It's priced at 600 pesos. Next dish would be the KFC poppers. This one is Korean fried chicken style chicken poppers. Sauce would be gochujang aioli. It also has kimchi inside of it. It's priced at 435 pesos. Alright, next dish would be the smoked salmon taco. The taco that we use is actually rice paper. Underneath the salmon, it has edamame, and on the side would be torch lemon. It's priced at 400 pesos. Next dish would be the coconut gambas. So the coconut gambas also has crab emulsion. On the side would be milk foam, and also topped off with bonito flakes. And on the side would be lemon, torch lemon as well. Priced at 415 pesos or 450. Next dish would be the pork and ember. On the side it has whipped potato and pork rinds. Sauce would be tare and it's priced at 740 pesos. Next dish would be the beef short ribs. The sauce is black garlic jus. On the side it has furikake. Underneath is whipped potato and then topped off with fried leeks. The price is 11.50. Next dish would be the beef gyudon, topped off with fresh leeks. Underneath it has Asian rice and it's priced at 450 pesos. So, nandito tayo ngayon sa may Eraya Restaurant sa may San Juan, Manila. Nakita natin kay Google, nakasama siya sa top 50 na greatest restaurant noong 2025. Sabi sa spot.ph ha. They call this contemporary dining kasi pag sinabi mong contemporary, para na siyang mix ng traditional, modern. So, diverse na siya. Halo-halo na ng mga style, timpla ng sauce. Basta fusion na siya.
blend na siya ng mga trend. Pinagigitnaan ng casual to fine dining. Parang ganon. So, excited na ako matry ito. Ilan tong in-order natin. Meron tayong 4 na appetizer and meron din tayong in-order na 3 entree. So, let's go! Dahil medyo nga mahirap banggitin yung kanilang mga tawag, titingin tayo dito sa ating kodigo. So, ito yung coconut gambas. Meron sila naka-torch na squeeze nating lemon dito and merong milk foam. So, very social na hindi naman siya intimidating. Pero, kung i-check mo yung presentation niya, ngayon lang ako nakakita ng tinorch na normally talagang yung freshly cut lang diba? So, sila tinotorch pa. Or if I'm not mistaken, naka-torch or grill. Basta yun. So, squeeze na natin. Ay, tumalsik. Coconut gambas, okay? Okay, so tikman na natin. Huwag na natin patagalin pa. So, on top, merong kasamang cilantro yan. Ooh. So, iano natin sa foam. Okay? Konti lang. Wow. Diba? Itsura pa lang, very unique na. Diba? Tingnan natin yung taste. Gumagapang yung slight nung anghang niya. Nandun yung taste, yung distinct taste ng gambas. Pero may humahalong lasa ng hindi mo masabi kung sang bansa nakuha yung ganong lasa niya. Pero very unique Lasa ko rin yung toasted coconut niya. Sarap. For the price, 415. Okay naman siya for the price. Daming shrimp Malalaki din siya. Okay. Kung bibilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Or baka 10 to, may naipit lang. Kasi binawasan natin ng isa pa Ito pa, sa sobrang diverse ng ito, dahil fusion niya. Yan, yung ginagamit sa takoyaki, Meron silang bonito flakes, yes. Yung ginagamit sa takoyaki. 'Di ba? Kung titignan nyo, kung pagdating sa pangalan, very simple, pero ang dami niyang halo. Kaya yung spices niya, marami rin kayong malalasahan. Ito pa, ito yung toasted coconut. Tikman nga natin to, okay? Let's give this a try. Yung black, tawin na nga natin to para makuha natin yung full experience niya. Tapos foam mo. Let's go. Masarap. Not your typical gambas. No, yun lang masasabi ko. Malaking bagay pa na may torch lemon. Hindi ko mapansin yung difference ng naka-torch na lemon sa hindi naka-torch. Pero malaking bagay na nag-squeeze tayo ng lemon. Very garlicky din. So for me, good to try this one. Unang try, masarap. Gusto mo. Yes, nagustuhan ko. Okay, so move on naman tayo ngayon sa smoked salmon taco. Meron ulit kasamang lemon. Siyempre, squeeze na natin yan. Very interesting. Itsura pa lang. Set aside lang natin to. Hindi ko alam paano kakainin. Teka kala ko isang buo siya. So, ano rin pala. Dito na lang tayo. Ayan. Mas madali. Uy, wow, ang cute. Very cute ang presentation. Nice. Nice idea. Ang ganda. Visual pa lang, I like it na. Malaman natin sa lasa, no? Okay, 1, 2, 3, let's go! Grabe. Yung lasa niya, ito yung literal na explosion sa mouth. Kasi, yung nabibigay na texture ng rice paper, samahan mo ng tinorch na salmon. Tapos meron pa sila, pomelo? Wow! Basta may mga flavors at nag-squeeze pa tayo ng lemon, tapos may cilantro pa. Dagdagan natin cilantro, okay? Iisa pa tayo kasi nasarapan tayo Next level to, para tayo nasa ibang bansa. Kakaiba. Visual pasado, lasa pasado. For the price, 400. For the lasa, for me, okay lang yung 400. Let's go. Isang subo na to. Sarap Natuwa na ako dun sa coconut gambas. Nung natikman ko to parang, wow, mas sumaya pa ako. Sarap na to, kaya pala, itong restaurant nila. Mostly nang makikita mong nagda-dine in dito. Mga date, magde-date mga couple. Kasi yung vibe niya, pang date talaga
Very presentable. Ganda ng vibe. Sama mo pa yung lasa nung pinaka sinuserve nila. Ito yung tipong pag-cup ni-recommend mo. Presentation-wise, napakaganda. Okay, so move on na tayo sa isa pang appetizer na napili natin. This is taco. So may octopus siya. Yan yung nakapalibot. So meron din siya yung nilalagay sa takoyaki. So meron din cilantro. May cheese din to. Pero tingnan natin yung lasa. Grabe, no? Ay, wow. Guluhin ko na, sorry. So, yun, no? Grabe yung mga presentation nila. Para sa kanila, art, di ba? Malaking bagay sa kanila yung magiging itsura nung sinaserve nilang food. Kasi dun pa lang makikita mo, effort na talaga. Let's go! Sarap din. Wow, sa lahat ng tinikman natin, pangatlo pa lang to. Nasa appetizer pa lang tayo. Parang kung saan na tayo dinala. Hindi ko alam tong nandito. Ay, baka ito yung cheese. Naku, pag kinagat ko to isang buo, wala nang matitira dito. Pero it's okay. No? Yun, lasang mo yung octopus. Ayan, naka-chop na rin kasi siya. Yung ano niya, parang may pagka-garlicky siya. Hindi siya manamis-namis eh. More on nasa mas spices siya. Hindi siya salty. Isang kagat pa tayo para ma-distinguish pa natin kung ano yung mga iba pa niyang lasa. Let's go! Ito na yung cheese. They call this Havarti. I'm not sure if tama ko siya na-pronounce. They call this Havarti cheese. Yun yung nasa top na naka-torch. Malalasahan mo yung smoky taste niya. For this one, mas masarap for me this one. Mas panalo tong smoked salmon nila. Pero this one, you have to try also. Para sa appetizer, kailangan lahat nyo matry kasi iba-ibang level siya eh. Iba't ibang dimension yung lasang nabibigay niya eh. Kailangan nyo matry kasi iba rin yung nabigay na lasa ng coconut gambas eh. And especially dito sa favorite ko, smoked salmon. Iba yung level na nabibigay na lasa. Magkakaiba talaga. Walang pare-parehas. So you have to try. Pang-apat na titikman nating appetizer. Dami natin in-order kasi gusto natin matry lahat eh. Almost lahat pero hindi natin kaya. So ngayon, ito yung KFC poppers na kung tawagin nila. Chicken poppers, obviously, with gochujang. Siyempre, alam nyo na, gochujang, may kimchi, ibig sabihin, Korean. The fusion na eh, contemporary. Let's go, try na natin. Crunchy pa rin ah. Ayun, yung gochujang na lasa. Very Korean taste na hindi ko siya masasabing, syempre authentic, pero very, very Korean taste siya. Dahil nga dun sa lasa ng gochujang, tsaka hint of kimchi. Pero masarap, may hint ng anghang. Masarap, meron siyang konting tamis, saktong alat, dahil dun yun sa gochujang. Sa kimchi, tingnan natin ha, kung saan natin mahanap yung kimchi. Siguro, nakamix na rin siya. Ito, nasa ilalim. Bulat-latin natin to. Ayan, oh. Yun, yung ilalim. Try natin pa isa, ha? Hanap tayo ng... Yan, I think nakuha na natin yung enough kimchi and yung chicken poppers with gochujang sauce. Yun. Wow, kailangan dapat magkasabay. Pero yung anghang. Ay, ang sarap. Hindi niyo malalaman agad na may kimchi underneath. So, kailangan i-open nyo siya. So, you can see, nandyan yung kimchi. You have to try this in just one bite. Mixed all together, kailangan. Ayan, oh. So, kanina, nandun yung taste ng pagka-Korean niya. Nandun yung gochujang, chicken poppers. Pero, nag-next level. Nung sinabay mo yung kimchi. Though, medyo mahapdi sa labi. Kasi yung anghang. Pero I love it. So, para sa appetizer na apat na tinatry natin, top 1 ko, again, naglalaban sa top 1 si Gambas, tsaka ito. Siguro dito na ako. Top 1 ko. Next, si Gambas. Top 2, top 3 to. KFC Poppers, then top 4. Siya yung pinakahuli, pero hindi ibig sabihin, hindi siya masarap. Siya lang yung parang sa kanilang apat eh. Siya yung huli. Pero worth to try pa rin. Oh, itong apat, grabe, panalo itong in-order natin. Can't wait ako sa mga entree and pasta.
Ako naman titikim kasi laging sa last lang ako tumitikim. And this time, agahan ko tumikim kasi lagi ako sa last tumitikim. Try natin tong appetizer kasi sabi niya masarap tong gambas. So, unahin natin. Sige. Nabawasan na nga natin ng many. Squeeze ka, right? Kasi ang gambas is a Spanish dish, di ba? Hindi siya lasang ganun. Hindi siya lasang Spanish gambas. Pero, parang fusion kasi eh. Parang madaming flavors na kasama dun Diverse na talaga siya. Yung sauce na nilagay nila, burnt coconut. Ang hirap describe pero tender yung shrimp, bouncy. Masarap, nagustuhan ko. Ito, nagustuhan ko kasi protein din to for me. Kaya okay to sa akin. Alright. Gusto ko tikman tong taco. Taco kasi is octopus in Japanese, di ba? Parang takoyaki. Octopus yung taco niya doon. So, syempre try natin. Kasi seafood to. Seafood is full of protein. May talasa tong something. Very umami yung taste. Parang may hint ng Japanese na lasa. Basta very umami. Mahirap i-describe pero lasang seafood. Japanese yung lasa eh. May ingredients dyan na nagli-lean towards the Japanese taste na masarap. For me, masarap. Ito tsaka ito naglalaban sa akin sa top 1 and top 2 gambas and itong taco. Wow. Yung sa akin, panghuli yan eh. Pwedeng tayo na lang sila sa first place. Kasi parang masarap eh. Magkaiba, totally different yung lasa. Okay. Kalayo, pero parang masarap. Ito okay sa akin. Alright, so this dish would be the halaan capellini. This is Manila clams with chili threads, layu oil, which is a Japanese chili oil, and then also topped off with grana padano cheese and parsley. It's priced at 530 pesos. Move on naman tayo ngayon sa kanilang pasta. So, ito yung halaan. Move muna natin dahil ang daming halaan, no? Okay, so, yun, okay. Chase na lang natin yung halaan. Ooh, okay. Sorry, ayusin na natin. Let's go. Pasta pa lang, very creamy na. Daming cheese. Hindi natin makuha. Kuha pa tayo isa. Yan. Ayun, nagpakuha. So, yung lasa ng pasta nila, very simple. Yung pinaka-angat na lasa is yung shell, yung halaan. At dahil marami naka-grate na cheese, nagkakaroon siya ng konting creaminess. White sauce yung gamit nila dito. Oh. So, para full experience, kain pa tayo. Very simple. Hint of creaminess. So, ito naman parang Italian. Yung dating. Kung saan bansa na tayo nakarating. Diba? Very Italian naman. Very simple. Okay, so nandito na tayo sa beef short ribs. So, medyo guluhin, dahil napakaganda ng presentation. Gaya ng sabi ko sa inyo, may kasama pang whipped potato. So, ngayon, kuha tayo dito dahil ito yung pinaka sa harapan. Sama natin. Oy, parang medyo crispy pa to ha. Kinamay ko na guys ha. Don't worry, naghugas naman ako. Sausaw natin dito sa pinaka-sauce nila. Ayan, para full experience agad. Sausaw natin. Chase na lang natin yung whipped potato. Let's go. Look guys, etong kanilang beef short ribs, napakalambot. Hindi ko in-expect. Ayan, papakita ko sa inyo kung gaano kalambot ha. Oh, wow. So ngayon, kinamay ko na. Hindi na ako mahihiya sa inyo. Sausaw natin. Ito, masarap siya. Bagay dito. Yung kanyang parang gravy sauce, pero hindi ko alam paano ginawa yan. Told you, napakalambot. Ang lambot. So ngayon, chase natin dahil kasi laking bagay na to ah. Hindi ko alam kung ano yung white eh. Basta pagsabayin na lang natin, bagay siya together.
yung texture, oh. Crunchy. Sarap. Alam mo yun, nasa menu nila. Para sa age ni Dustin Yu na PBB housemate. Para sa age niya, para sa bata niya. Grabe tong, hindi ko alam kung siya mismo nakaisip nito or may chef na nag-help sa kanya or whatsoever. Grabe yung nakaisip. Ito, for the price, 1,150. Kung unang tingin ko sa menu, medyo matataasan ako. Pero once matikman nyo, kaya naman pala. Masarap yung combination. Parang perfect sila magkakasama lahat, sabay-sabay pag tinikman mo. Grabe rin yung taste na nabibigay nito. Hindi ko alam kung ano siya. Pati itong white na crispy dyan, super bagay. Must try ito. Kung medyo may extra budget ka, kasi 1,150 siya para sa ganitong serving. So, kung hindi ko pa natitikman, iisipin ko, yun na yun, 1,150. Pero pag natikman mo, okay, kaya pala. Literal na mind blown ka. Papatikim natin kay Carter para malaman natin kung ano naman yung masasabi niya dito. Try natin. It's your turn to shine. Oh my gosh, lumalubog. Lumalubog. Kailangan mix siya. Lagyan natin ito, lagyan natin Yes. ito. Hindi ako nakalagay ng onion, so pwedeng ikaw maglagay ng onion. Kailangan may ganyan. Wow. Parang pwede pandamihan to. Oh, pwede pa. Laking bagay yan. Excited ako for you. Let's see kung ikaw magustuhan mo. Okay. Laki ng mata mo, ha? Wow. Wow, nag-melt lang yun Grabe yung texture ng beef. Hindi siya hebla Diba? Nag-melt lang Kumalasa lang. Flavor-wise, malasa siya. Pero yung malasa in a good way. Doon pa rin yung lasa ng, syempre yung beefy taste. Tapos yung gravy na very complementary dun sa beef. Tapos yung lambot ng beef, parang kasi lambot na niya yung whipped potato. Then yung crunchiness ng onions, tsaka yung grill sa taas. Grabe, kada bite nito heaven. Talaga nagustuhan mo, ha? Yes. Kaya ang mga tatlong order ng ganito, What? for sure. Must try. Pricey ba? Hindi, para sa price. Well, nasa medyo above casual tayo na restaurant. So, reasonable yung price. Alam mong pinag-isipan nila yung mix and match ng texture, Grabe, no? nung flavors and nung plating, di ba? Pati yung itsura Itsura pa lang parang sarap That's na. right. Tapos, pagkakain mo, napatunayan nung lasa. Sarap talaga. Can't go wrong to sa order nun. Kailangan, meron yan. Must try to. I love. Alright, next dish would be the satay. So it's skewered chicken thigh fillet, topped off with pickled red onion and chili. Underneath, it has burnt and roasted coconuts. On the side here would be the satay or peanut sauce. It also comes with a bowl of white rice, and it's priced at 510 pesos. Ang dami na natin tinry, guys. Pero may tatlo na lang tayong natitira. Ito na lang sa kung ano yung nasa harapan natin. Itong satay. Yan. So, may tatlong stick siya pero isang buo. I think we need to cut this. Cut natin. Since tatlo yung stick niya, cut natin yun. 2, 3. Nakakat na siya. Oy, meron pang toasted coconut. Tama ba? Burnt coconut underneath, ha? Samahan natin ng burnt coconut na nasa ilalim. Squeeze na rin tayo ng lemon. Yun. Sausaw natin konti. Yan, konti lang, no? Let's go. Ito naman para tayong nasa Singapore, Malaysia, or Indonesia. So, nandun yung peanut sauce. Hindi ko masyado nalasahan yung burnt coconut. So, pwede natin damihan siguro. Hindi ko alam paano natin makukuha. Ayan. And then, drip tayo ng konti. Yun. Malambot yung chicken. Ayun. Nasahan ko na yung burnt coconut. Bagay siya. So ito, hindi ko masasabi na okay, nandito tayo, authentic Malay food or Singaporean food. Hindi ko masasabing ganun. Kasi basta lasang mo yung peanut sauce niya, tsaka yung satay. At
dahil mix-mix na nga siya, hindi mo na alam which country yung pinanggalingan niya. Good to try din, pero parang very minimal yung pagka-twist niya. So parang satay chicken lang din siya. Yung iba kasi grabe yung twist eh. So magugulat ka. So ito, good to order pa rin. Kuha mo yung lasa ng satay chicken, peanut sauce, very decent. Masarap din naman. Pero as is siya, wala akong mahanap na may twist sa kanya. Good to try pa rin. Nasa beef gyudon na tayo. Pangalawa sa huli, natitikman natin. So, ayan, yung dami. May rice, of course. Ayan. So, yan, may texture na naman ng green. Meron tayong nakasama. So, tikman na natin, ano? Samahan natin with rice. Konting rice lang. Napakaganda ng itsura. Beef gyudon, pero ganyan ang presentation. Let's go! Oh, para kang nasa Japan. Gyudon na gyudon siya. Wala naman ako ibang mahanap na may twist. Siguro presentation na lang. Very decent. Okay to try din if you're looking for something lasa ng Japanese. Malambot yung beef. Marami rin naman ng serving. So yeah, medyo nandun siya sa sweet side. Pero salted lang, okay? Hindi siya sobrang tamis na mauumay kayo agad. Okay to try din. Tapos gusto nyo kung may combination na ng rice din agad eh. Okay, so last but not the least, itong pork and ember na tatry natin. Pero guys, before natin itry yan, konting kwento about kay Dustin Yu, yung owner nito. So again, siya owner nito pero may ka-partner siyang isang chef. So open sila dito Tuesday hanggang Sunday, close sila na ng Monday. So pagka Tuesday, Wednesday, 4 p.m. hanggang 12 midnight sila. Pag Thursday and Saturday, 11 a.m. bukas na sila hanggang 2 a.m. Then pagdating naman ng Sunday, 11 a.m. open na rin sila hanggang 1 a.m. So yun, kung gusto mag-visit dito, gusto nyo matry, naku, curious kayo, kagaya namin, na-curious din kami, pwede nyo itry. Close sila ng Monday, ha? So ayun, going back to Dustin, sa sobrang bata niya, grabe na-amaze ako. So before din pala siya mapasama sa Pinoy Big Brother, bago siya maging housemate doon, talagang artista na siya. Tsaka businessman din. So hindi lang siya basta artista, businessman din siya. So hindi ko alam kung may iba pa siyang business or eto na yun. For me, para sa age niya, napakasipag. Hindi lang basta nag-artista, nagbe-business, wise. Start them young. Yun yung mga nakakatuwa sa kabataan. Tsaka ito, try na natin kasi masyado ng haba ng kwento ko. Pero sa mga nakakasubaybay sa kanya, comment nga lang kayo kung ano yung mga napanood nyo or saan nyo pa siya nakita. Kasi medyo hindi ko na siya nasubaybayan dahil Gen Z siguro, dahil hindi na ako masyado nagti-TV. So, yan. Tikman na natin to. Slice natin dahil lang kapal niya, no? Yun. Kapal din kasi niya, eh, no? Tikman natin sabay-sabay lahat. Tikman natin. So makikita nyo, may toasted coconut din siya. Ito hindi ko alam, chicharon siguro to. Mukha chicharon ano? Chicharon nga. So yung sauce niya dito, yung makikita nyo yung sauce dyan, yan yung nagbibigay saltiness. So babalance out nitong chicharon, tsaka nitong whipped potato. Ito yung tipong pagka-in-order mo para ka nasa fine dining. Yung ganitong klaseng dish, hindi ko alam kung saan bansa tayo dinadala. Pero very social yung kanyang presentation. Kung papipiliin ako kung si beef short ribs or ito, baka mas beef short ribs ako. Iba'y atake nito. Malambot din naman yung pork. May twist. Literal na may twist siya na daming halo-halong lasang malalasahan mo. May chicharon pa, no? Tapos may toasted ano pa. Very bright idea. Pero yun nga lang kung papipiliin ako kasi parehas silang ano eh. Not bad naman, 740. So kung sa beef, short ribs, or itong si pork and ember, 1,000 plus si beef short ribs, ito 740. Mas pricey si beef, pero mas go ako kay beef. Kung papipiliin nyo ako sa entree, something unique din to. Mukhang enjoy na enjoy ni Carter yung chicken sa atin. Na-typan mo? Ano, naubos niya na. Reminds me of Malaysia. Ah, right. Favorite country ko yun. Pagdating sa food,
Yes, tsaka Malaysia. durian, our favorite. Tsaka Our ano kasi sa favorite. Malaysia yun. Okay. Parang Singapore, pero mura lahat. Yes. Bago tayo nagka-baby, no? Doon tayo nagpunta. Doon ata tayo gumawa eh. Doon ba tayo? Parang doon nabuo. Si Achi, doon ata nabuo. Malaysia yan. Ano ba yan? Mga sinishare natin. Okay. So for dessert, we'll be having the Eraya Rocher. So this one is, the Rocher is actually coated with dark chocolate. Underneath would be vanilla ice cream. On the sides here, you would see apricot jam. And then matcha crisp as well. So this one is priced at 585 pesos. Thank you. Patingin ako. Not bad. Oy, not bad ah. Nice. Okay. Thank you. Okay, so love. O, kamusta? Happy tummy. Masaya. Enjoy. May take-out din kami. Dami namin order. Siyempre, hindi naubos. And for me, nasarapan ako for the price. Sakto naman yung presyo niya. Sakto lang. Reasonable. Yeah. So, syempre, yun ang tawag nila contemporary. So, meaning talagang, In between ng casual tsaka fine dining. So, pagka yung ambience is fine dining, pero yung presyo hindi pang fine dining. Diba? Yeah. Parang Tapos, ano, hindi rin intimidating na true. Though maliit naman yung resto, pero hindi nagmamatter. Kaya nga puro couple nagde-date eh. di ba? very Romantic. romantic. Yeah. So, ano rin, Intimate din, intimate. pag dumating ng 6 p.m., nagdidim na sila ng lights. So, talaga kaya wala kaming choice. Medyo madilim yung ano natin ngayon, yung vlog natin. Pero nasalba naman ng ilaw. So, yun, ikaw, anong may nagustuhan ka ba? Ano yung pinaka tumatak sa'yo? Gusto ko yung background music nila. Yun talaga yung tumatak. Super chill. Ay, tsaka ano pala, may DJ sila pagdating ng 9 p.m. 9 p.m. I think weekends lang yan. So, yun. Kahit dito yun sa buong restaurant, ayan, no? Ganda ng background ito. Babalik na lang ako. Ayan. Though, kanina nahirapan ako kasi nga umakyat ako ng hanggang 3 floors. Wala sila elevator. Anyway, ang nagustuhan ko dito sa restaurant ng Eraya is ang daming iba't ibang klaseng lasa. Kada dish, dinadala ka sa ibang mundo kada dish. Ibang country, no? Kumbaga, lahat nung nerves sa palate natin tinatamaan. Wow, okay. Diba? Parang bam, 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 all over the place eh. Kada subo mo ng iba't ibang Yeah. order namin. Good thing Dishes. marami tayo na order. Oo. Tsaka Marami hindi tayo. rin naman sobrang mahal yung bill natin. No? Yo, wala Kasi pang may 5,000. Yeah, may tax, tsaka may Service tax, tsaka charge. may service charge eh. Kung Kasama wala yun, na nasa doon. 3,000 plus lang sa dami ng in-order. So yun, very parang parang journey to your taste buds yung datingan ng restaurant. Wow. Tapos, parang lahat well thought of, yung presentation, plating, yung ingredients na ginamit. 'Di ba? Pati yung potato nila, wini-whip nila. Parang, Oo nga. imbis na Oo mashed nga. potato whip, 'di ba? Parang, Tama, mamahusay tama. din yung chef na gumawa ng menu. Tama, agree ako. So, sa dish na tinikman natin, may tumatak ba sa'yo na mismong... Gusto ko yung yung taco, yung octopus. Okay, yung Tsaka octopus. Yun yung tumatak sa'yo. Oo. Yun. Tsaka yung beef, tsaka yung gambas, yung tatlo, top 3 ko yan. Okay, yung beef short ribs. Beef Oo, short nagustuhan ribs. ko din yun. Next level din. Ako naman yung smoked salmon. Actually, lahat walang tapon. Masarap yung mga ano natin. Tara, baba na tayo habang nag-ano pa tayo. So, dito na natin i-end, no? Oo, yeah. Kasi ginabi na tayo. Naging vlog/date. Kasi yun nga, inabot tayo ng gabi. Tsaka ang ganda ng vibe dito. So, yun. Tatapusin na namin dito. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, guys, subscribe na kayo. And sa second channel namin, Lane Bernardo Unfiltered, soon yung third video natin. Meron na tayong 2 videos doon. Yung i-upload natin Next sa week. third video natin doon sa second channel. Okay? Abangan nyo yon. Kakaibang atake na naman. Okay? So yun. Sana nag-enjoy kayo. Till our next video. Bye!